Yan mga kabi, magandang hapon po. Welcome back sa ating channel na Goldfish. Namiss ko mag-breed ng goldfish, kaya isipan ko bili ng Jumbo Red Cap. Isang pair lang naman. Kaya mga kabi, samahan niyo po ako ngayong araw. At yan mga kaibigan, mga kabi, yung 50 gallons natin. Diyan natin nilagay yung isang pair na ating Red Cap, Jumbo size. Bali kumunta isang female tsaka male. Subukan natin i-breed yan mga kaibigan, pero hindi pa naman naghahabol yung male sa female, kaya may panahon pa tayo para group sila ng konti. At syempre mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng konting tips paano ba malalaman yung gender ng goldfish natin kapag nasa tang na ganyan. Alam naman natin pares yan dahil na-check na natin yan. Ayaw ko lang hawakan, baka maano ni YouTube. Ngayon, yan, pagka magkasama sila sa tank, paano masigurado kayong pair yan, saka yung gender ng bawat isang goldfish. Dyan sa tank na yan, pag gabi, buong gabi sila naghahabulan eh. Sa experience ko lang po o kaya pag malamig yung panahon, dun sila talaga halos naghahabulan. Yung female, hinahabol po ng male. Kung sino yung naghahabol, yun po yung male, tapos yung hinahabol, yun naman po yung female. Yan po yung batay sa ating experience sa pag-aalaga ng mga goldfish. At mga kabi, kung balak niya naman makasigurado sa gender ng ating mga goldfish, i-check niyo po sila. Yan po sa ilalim niya, makikita niyo malapit sa mga alarm pins nila. Pag bilog po, bilogan yung butas ng malapit sa pit ng mga goldfish natin. Iyon po ay female. Tapos po pagka yung elongated o pahaba naman po, yun po yung male. Tapos po kung gusto niyo pang makasigurado ng gusto, kung nagdududa pa kayo sa gender ng goldfish nyo, nahihirapan kayo, gawin nyo mga kaibigan, hawakan nyo yung goldfish nyo, lagyan nyo sa isang lalagyan, siyempre may tubig tapos pisilin nyo yung dyan. Pag may lumabas, pag pisilin nyo dyan tapos may lumabas na eggs, yun po ay female. Tapos kapag yung pinisil nyo naman may lumabas na similya o yung kulay puti na parang gatas, male po yung goldfish nyo. Ganun po kasimple mga kaibigan. Subok na po natin yan sa medyo matagal na tayo nag-aalaga ng goldfish. At mga kabi, linawin ko lang po minsan talaga napakahirap po mag-gender ng goldfish kahit malaki na pa yan. At minsan talaga hindi mo makikita, hindi mo masigurado kung female ba o male yung goldfish mo. Kaya ganun ginagawa kong paraan. Ginagawa ko yung po, pinipisil ko yung tiyan. May lumabas na eggs, yun po yung female. Tapos pag yung si male na naman lumabas, male po yung goldfish. Kaya ngayon mga kaibigan, ang pag-gender ng goldfish talaga napakahirap. Lalo na pagka may nagtatanong sa atin, kuya ano ba yung gender ng goldfish ko? Yung goldfish na tinatanong ay binigay sa atin ay maliit pa lang. Hindi pa talaga natin malalaman yung gender nila. Pagkatapos nga po ng mahabang panahon, nasubukan natin, susubukan ulit natin mag-breed ng mga goldfish. Itong nakita ko na to, yung isang pair na to, Red Cap. Nagandaan ako rito, kaya gusto kong paramihin. Sana maparami natin. Dahil malamig ngayong panahon, sasabay natin lamig yung panahon. Tapos malaki na rin yung siya ng female. Malaman natin mga ilang linggo na rin ito. Pinang araw mag-drop na sana ng eggs para masubukan natin o masubukan natin mag-breed ng Red Cap. Tapos mga kaibigan, nakikita nyo sa ulo na yan. Kaya tinawag silang Red Cap. Yan po yung kulay pula na yan. Na parang cap nga. O yung buko nila sa ulo. Tawag po dyan ay wen. Ano po mga kaibigan, wen po tawag dyan. Yan. Lalo sa mga baguhan. Mga kabi, payo ko lang pag gusto mag-alaga ng goldfish. Malalaking size na mga large size o jumbo size. Dapat dito malaki na yung tank niya mga kaibigan. Itong tank na to ay 50 gallons lang, pero okay na sila dyan. Kasi yung pag maliit kasi yung tank niya o aquarium yung ginamit, yung mga goldfish po kasi malakas dumumiyan. Kaya pag maliit yung tank niya yung ginamit,
Siguradong isang araw lang napakadami na po ng langit nyo. Kaya dapat mas mainam, mas malaki po ang gamitin natin. Tapos, kung maaari, kung may budget kayo, yung sump filter po, ayan, sa ibabaw. Sump, yan. Dapat ganyan gamitin yung filtration. O kaya mga top filter, pwede na rin. Tapos, malaki naman ang tank nyo, tapos wala kayong budget pambili ng mga filtration, katulad sa sump filter, mga top filter. Pwede na rin po yung sponge filter. Basta sipagan nila maglinis. Dapat yan, halos araw-araw mag-siphon kayo ng mga dumi niyan. Mga goldfish natin dahil malakas po silang tumayo, magdumi. Katulad niyan mga kaibigan, kung nakikita niyo yan. Kulay puti po na yan. Yan mga kaibigan, nakita yung puti na yan. Yan po yung dumi nila. Lilipat ko lang sa kanila dyan dahil galing din sila doon sa isang tank natin na yan, 75 gallons. Na-acclimate po natin, natiligay lang natin dito. Dahil yung female hinahabol na ibang male doon. Hinawakan ko yung tiyan, biniga ko. Wala pa namang eggs. Kaya sigurado ako yung female na ito, malapit na yan mag-drop ng eggs. Kaya maghihintay-hintay na lang tayo mga kaibigan. Yan mga kaabi, yung mga sinabi ko sa inyo, yan po ay base lamang po sa aking experience pag-aalaga ng mga goldfish po. Syempre may mga breeder o tayong kaabi natin, mga fish keeper, kanya-kanya tayong way ng pag-aalaga ng ating mga isda. Kanya-kanya rin tayo na experience na natututunan sa bawat araw. Syempre pag-aalaga ng ating mga goldfish, ornamental fish. At yan mga kabi, tatapusin natin video na to. Napakainit dito sa atin. Akala ko ba kami yan? Napakainit kahit na December na. Yun, maraming salamat sa mga nanood. Tapusin natin yung video na to. Sa susunod mga kaibigan, maraming salamat. At nga pala, bago makalimutan, kung bago ka lang din sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe na mga kaibigan para updating kayo sa mga susunod na video. Mga kaibigan, dito na lang po. Ay, salamat mga kaibigan. Ingat po kayo. Happy Sunday. Bye-bye.